Magandang buhay mga kachamba. So, bilang tugon pala ito sa tanong ni Sir Luis Repairman Shop House na kung nakakapag-tester ba daw itong Zotac ng capacitor. So, at nagtanong din siya kung kaya daw ba nung tester niya ito, yung nasa caption, kung kaya daw ba ng tester niya na mag-test ng kapasitor kahit wala yung option na microfarad tester. Kasi itong Zotac meron kasi siyang microfarad. So ganito lang gagawin natin. Tulad dun sa analog, 'di ba pag nag-test tayo gamit ang kapasitor gamit ang analog, 'di ba aakyat yung pointer niya, parang nagcha-charge, tapos pag na full charge niya magdi-discharge niya sa parang pababa na siya. So parang ganun din yung mangyayari dito sa digital, kaya lang medyo hindi lang natin masyadong napapansin kasi nga numbers lang yung ano, tas minsan naka-auto pa siya. So nawawala-wala yung ano, na hindi niya alam kung anong gagawin niya kasi nga naka-setting tayo sa resistance, tapos yung tinetest natin is capacitor. So ayan, pero kung wala ka na talagang ano, tulad nung tester ni sir, ganito lang gagawin natin. Ayan, so test mo lang, set mo lang siya sa resistance, tapos ganyan, ulitin natin short, tapos ayan, tester natin. So tingnan mo, umaakyat. Ayan, so ayan, malamang full charge na kasi bumaba na uli. So ganun lang siya. Ito yung 33 microfarad na ano. Ayan. So short natin ulit, tapos tester natin. So ayan, umaakyat yung ano niya, umaakyat yung value niya. So parang ganun din yun sa ano, nagcha-charge kasi yung capacitor, yun kasi yung response ng capacitor. So ngayon, ito pa isa, subok natin. So ayan, umaakyat yung value. So ganyan yung ano, ganyan yung pwede natin gawin kung digital na yung tester natin, tapos hindi na natin or hindi pa natin kayang bumili ng analog. So ganyan lang. So ngayon, papakita ko sa inyo yung talagang para sa kapasitor na ano, na setting. Bali, tawag nito, bali may makukuha mo talaga yung actual value ng kapasitor dito sa setting na ito. So ayan, diode, tapos ayun, yun sa microfarad na yun. So yung una kanina, buzzer, resistance, buzzer, diode, tapos ito capacitance. Capacitance pala, microfarad, mali pala yun, capacitance pala, capacitance tester. So ito ay 680 microfarad. So ayan, polarized na 680 microfarad. So ang nakuha natin is 664. So medyo okay pa siya, malapit pa siya sa 680, or pasok pa siya sa 10% na tolerance. Pero kasi pull out yan sa ano, sa power supply yata ng ano na scavenge ko. So ayan, 659, 607, 660. So sa tingin ko pasok pa naman siya sa 10%. So okay pa sana ang mga yan, kaya lang itatapon ko na yung isang ano, kaya pinagbubunot ko sila doon, sayang kasi. Kaya ito ngayon may napaglalaroan tayo. So ito naman isa, 564. So lagpas siya kasi 560 yung marka niya. So okay pa talaga siya. So ganyan ang function niya doon sa capacitance tester niya. Ito pa isa, 560 din to. 560. Yan, 535 yung isa. Kapos siya doon sa rating niya. Yung isa naman 564, so lagpas siya. Tapos ito yung 33 microfarad na non-polar na
pang mid-range replacement nung nasira na ano, meron kasing nasira na crossover network na 33 microfarad non-polar. So ayan, so 35, so lagpas siya doon sa 33 microfarad nya, so okay siya. Tapos ito namang isa, yung maliit, ito yung maliit na to, ito yung sira, 33 microfarad 100 volts non-polar. So ganito naman yung response ng capacitance tester kapag sira yung kapasitor. Yan, pansinin nyo yung maliit na dot, palipat-lipat siya. Ayan, kahit umagahin ka dyan, ganyan lang talaga gagawin niya kasi hindi niya ma-identify yung capacitance niyan, so ibig sabihin sira. Ayan. So yun lang mga kachamba, magandang buhay, have a nice day.